bungad na eksena, makikita ang lalaking nagngangalang Damian na dumating sa lihim na bodega na pagawaan ng droga upang makipagkita sa gangster boss. Ang amo, na halatang galit, ay isiniwalat na may traidor sa loob ng gang. Sinubukan ni Damian na magkunwaring inosente, ngunit natuklasan ng amo ang tunay niyang pagkatao bilang undercover na ahente ng pulis. Nang mapagtanto na nabuking siya, mabilis siyang kumuha ng baril mula sa isa sa mga alepores at nagsimulang makipaglaban. Dahil sa propesyonal na kasanayan sa pakikipaglaban, nagawa niyang talunin ang buong gang, kabilang ang boss. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng nag-aagaw buhay na boss na nung nalaman niya ang tungkol sa pagkatao niya, nahanap din niya ang asawa nito. Dahil sa takot sa posibleng kinahinatnan, nagmamadaling umuwi si Damian para lamang matuklasan na ang lugar ay ganap na magulo at ang asawa niya ay kalunos-lunos na pinatay. Sa sumunod na eksena, ipinakilala sa atin si Simon, isang history teacher sa high school. Siya ay labis na nag-aalala sa mga mag-aaral dahil ang lumalaganap na pagkagumon sa ilegal na gamot ay patuloy na nangyayari sa paaralan. Lumalabas na may tao na malapit sa paaralan na nagbebenta sa mga mag-aaral ng lubhang nakakaadik na ipinagbabawal na gamot. Isang umaga, napansin ni Simon na ang isa sa mga estudyante niya ay hindi pumasok sa loob ng magkakasunod na ilang araw. Kasabay nito, ang anak niyang si Camille, na nag-aaral sa parehong klase, ay nakatanggap ng tawag mula sa ina ng nawawalang estudyante. Nalaman niyang na-overdose ang estudyante sa ipinagbabawal na gamot. Napagtanto na lumalala na ang sitwasyon, tinawagan ni Simon ang malapit na kaibigan, na walang iba kundi si Damian para humingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, hindi nito sinasagot ang tawag dahil hindi na maganda ang lagay niya mula nang mamatay ang kanyang asawa. Nagbitiw din siya sa trabaho bilang special agent at ginugugol na lamang ang mga araw sa paglalasing sa bahay. Ngunit nang marinig nito ang voice message ng kaibigan tungkol sa mahalagang bagay, nagpasya siyang bisitahin siya sa kanyang bahay. Nang magkita sila para sa hapunan, ipinaliwanag ni Simon ang lahat tungkol sa mga problemang kinakaharap ng paaralan, habang si Camille ay lihim na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Kahit na nalaman niya ang kalubhaan ng sitwasyon, tumanggi si Damian na tumulong dahil pagod na siya sa mga problema niya. Pagkatapos, pumunta siya sa grocery para bumili ng mas maraming alak, ngunit pinagdiskitahan siya ng 3 gangster na nagtangkang nakawin ang kanyang wallet. Noong una, nakiusap siya ng maayos na ibalik ito sa kanya ngunit nang tumanggi ang mga lalaki, binugbog niya sila at binawi ang wallet. Sa ibang lugar, si Simon ay gumawa ng sariling paraan at lumabas ng bahay upang puntahan ang bodega, na pinaghihinalaan niyang paggawaan ng ilegal na gamot. Ngunit pagdating niya sa pintuan, nahuli siya sa akto ng mga miyembro ng gang. Kinabukasan, nagising si Damian sa nakalulungkot na balita sa telebisyon, na tagpuang patay si Simon sa bodega. Ang pangyayari ay sinetap sa paraang pinrame up siya bilang dealer ng ilegal na gamot, na nagpapanggap bilang isang guro at nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa paaralan. Binalot ng konsensya at pagsisisi sa hindi pagtulong kay Simon, binisita ni Damian ang tahanan ng pamilya at sinubukang i-comfort ang nagdadalamhating asawa ng kaibigan. Paglipas ng ilang araw na pagsisisi, sa wakas ay nangako si Damian na babalik sa trabaho upang linisin ang pangalan ng kaibigan mula sa maling akusasyon. Sa tulong ng dati niyang kasamahan sa police force, naghanda si Damian ng mga peking dokumento at nag-apply ng trabaho bilang bagong history teacher. Sa mismong araw ng appointment niya sa punong guro ng paaralan, sinubukan ng isa sa mga nagtatrabaho sa paaralan na pigilan siya na magtrabaho doon, binanggit ang masamang reputasyon nito. Hindi nagtagal ay naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Principal Lezek, na hindi nag-atubiling tanggapin siya dahil siya lang ang nag-iisang aplikante. Tiniyak din niya ang kaligtasan ni Damian sa paaralan, iginiit na kumuha siya ng pribadong security team para maiwasan ang pagpupuslit ng ipinagbabawal na gamot. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, tinawag niya ang isa sa mga guro, si Agatha, at inutusan siyang ipakita kay Damian ang paligid ng paaralan. Mula sa sumunod na araw, si Damian ay gumanap bilang guro, ngunit ang mga estudyante ay nagpapakita ng marahas na pag-uugali. Sa kabila nito, hindi siya nagpapadala sa mga pang-aasar nila at kinuha pa niya ang mga cellphone nila upang ilagay ang mga ito sa tamang lugar. Ang isa sa mga mag-aaral, si Frogface, ay napakatigas ng ulo at hindi niya sinunod ang bagong guro. Bilang resulta, ang pinuno ng security ng paaralan, na si Chamelski ay ipinatawag upang isama siya palabas ng klase. Sa daan, sinabi ni Agatha kay Chamelski na isumbong ang estudyante sa punong guro.
Pagkatapos ng klase, pumunta si Agatha sa sasakyan para magmaneho pa uwi. Sa parking lot, hindi inaasahang hinarang siya ni Frogface at ng mga kasamahan nito upang maghiganti. Ngunit bago nila siya masaktan, dumating si Damian at isa pang guro na nagngangalang Harry. Pagkatapos ay nakipaglaban si Damian sa mga lalaki at natalo silang lahat ng walang kahirap-hirap. Nang masaksihan na natalo ang mga kasama, tumakbo si Frogface sa takot. Kasunod nito, nagpasalamat si Agatha kay Damian sa pagliligtas sa kanya at naging interesado siya sa pagkatao nito. Gayunpaman, iniwasan niya ang mga tanong sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng ilang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili. Nang maglaon, dinala ng mga gangster si Frogface kay Haro, isa sa maraming estudyanteng sangkot sa pagpupuslit ng ipinagbabawal na gamot sa paaralan. Makalipas ang ilang sandali, dumating din sa lugar ang kanilang pinuno na nakasuot ng full racer's outfit. Inalis niya ang helmet at maskara, na inihayag ang kanyang sarili na walang iba kundi si Chemelski. Dito, ibinunyag na ang kanyang security company ay isang dahilan lamang para makapasok ang mga tauhan niya sa loob ng paaralan. Parehong galit sina Haro at Chemelski kay Frogface dahil sa masamang pag-uugali. Pinarusahan nila ito, binanggit ang potensyal na banta sa mga ipinagbabawal na operasyon nila kapag siya ay nahuli. Kinabukasan sa paaralan, pinanood ng lahat ng mga guro ang video footage ng parking lot at pinuri ang galing ni Damian sa pakikipaglaban. Ito ay nagpataas ng hinala ni Chemelski kay Damian at tinanong niya ito tungkol sa pagkatao niya, ngunit ang huli ay nanatili sa kanyang pagkukunwari bilang history teacher. Kasunod nito, pumunta siya sa silid-aralan, at natuklasan niya na ang security footage ay kumalat din sa mga mag-aaral. Kaya, binomba siya ng maraming katanungan tungkol sa galing niya sa pakikipaglaban at hiniling din sa kanya na turuan sila ng ilang mga galaw. Nagbigay ito ng ideya kay Damian na pasayahin ang mga estudyante, kaya dinala niya silang lahat sa basketball court. Para sa kasiyahan, nagbigay siya ng kasunduan, kapag natalo nila siya, walang final exam. Maliwanag na walang kahit isa sa mag-aaral ang nagawang makasuntok man lang, ngunit kahit na ganun ay na-enjoy nila ang karanasan. Maya-maya, dumating si Camille ngunit umalis agad nang malaman na si Damian ang bago nilang history teacher. Nang makita ito, sinundan siya ni Damian at ipinagtapat na narito siya upang patunayan na inosente si Simon. Nagalit si Camille, binanggit na buhay pa sana ang kanyang ama kung sa una pa lang ay pumayag siyang tumulong. Tinanggap ni Damian ang pagkakamali at sinabing nakukonsensya siya sa nangyari. Sa huli ay naging maayos ang kanilang pag-uusap at pumayag si Camille na tulungan si Damian sa misyong ito. Kinagabihan, si Agatha, na nagkakagusto kay Damian ay lumapit sa kanya at inanyayahan siyang uminom. Habang sila ay nasa bar, napansin nila ang grupo ng mga lalaki na hinaharas ang mga babae. Nakialam si Damian at pinayuhan ang mga lalaki na pabayaan ang mga babae. Gayunpaman, sa halip na sundin ang babala, ang mga lalaki ay sumugod sa kanya na humantong sa pisikalan. Dahil lasing ang mga lalaking ito, pinaglaruan lang sila ni Damian sa halip na bugbugin, na naglagay ng ngiti sa mukha ni Agatha. Pagkatapos, inanyayahan siya ni Agatha sa kanyang bahay upang gumugol ng mas maraming oras na magkasama. Pagdating nila ay agad silang naghalikan hanggang sa pumunta si Agatha sa kusina para kumuha ng maiinom. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Damian ang yumaong asawa na nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Nang hindi na makayanan, bigla siyang umalis nang hindi nagpapaalam kay Agatha, na iwan siyang masama ang loob. Sa sumunod na eksena, nakita ni Emilia ang kaibigan na bumibili ng ilegal na gamot, kaya sinubukan niya itong bigyan ng babala. Sa sandaling iyon, pinutol ni Haro ang kanilang pag-uusap at hinawakan ng mga kasamahan niya si Emilia. Lumapit si Camille upang tulungan siya ngunit sa huli ay nabugbog siya ng gang. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Damian sa paaralan at binati si Agatha, ngunit malamig ang pakikitungo sa kanya ng babae, pinanatili ang kanilang relasyon bilang magkatrabaho lamang. Maya-maya sa klase, napansin ni Damian ang mukha ni Camille na puno ng mga pasa. Nang tanungin siya, nagkunwari ito na siya ay nahulog at nasaktan. Ang ating bida ay hindi naniniwala dito at nagtanong sa klase, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magsalita laban kay Haro. Masama ang pakiramdam niya, kaya nagpasya siyang tulungan sila sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanila ng diskarte sa pakikipaglaban at pagtatanggol sa sarili. Pagkatapos ay hiniling niya sa lahat na pumunta sa kanyang lumang dojo, lugar na pinagsasanayan niya noon. Sa loob lamang ng ilang araw, nilinis nila ang buong lugar at handa na upang gamitin.
Sa pagdaan ng mga araw, naglalaan si Damian ng labis na pagsisikap sa pagtuturo ng history at mga sesyon ng pagsasanay, habang binabantayan din niya ang mga miyembro ng gang. Sa gitna nito, nahanap din niya ang lugar kung saan iniimbak ng mga gangster ang mga ilegal na gamot at lihim na nagbigay ng impormasyon sa pulisya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, patagong minamatyagan ni Chmielewski ang mga kilos niya. Isang araw, pagkatapos ng sesyon sa pagsasanay, nanatili si Damian sa dojo para sa personal na pagsasanay. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga lalaking nakamaskara ang lumakad patungo sa lugar at naglunsad ng pag-atake. Sa kabila ng mas maraming bilang, hindi nila nagawang madaig si Damian at sa huli ay tinalo sila. Kinabukasan, napansin ni Damian na may mga pasa sa mukha ang mga security member ni Chmielewski, kaya napagtanto niya na sila ang nasa likod ng mga nakamaskara kagabi. Mula sa malayo, sinabi ni Haro kay Chmielewski na mayroon siyang ideya upang alisin sa landas nila si Damian at maiwasan ang higit pang panghihimasok sa kanilang negosyo. Sa mismong gabing iyon, si Haro, at mga kasama nito, ay pumunta sa bahay ni Emilia at inutusan siya na makipagtulungan sa kanila upang i-frame up si Damian. Nang tumanggi siya, hinawakan siya nito sa buhok at binantaan na papatayin ang kanyang ama, kaya sa huli ay pumayag siya. Kinaumagahan, dumating si Damian sa paaralan at natagpuan ang mga guro at estudyante na nagtitipon sa pasilyo. Sa hindi inaasahang pangyayari, inakusahan ni Lizek si Damian ng sexual na pangmamalestya kay Emilia tuwing training session. Dahil dito, sinuspinde siya sa trabaho ng principal hanggang sa malutas ang kaso. Sinubukan ni Damian na ipaliwanag ang sarili, ngunit pinalabas siya ng security team sa gusali. Dahil dito, nawala ang tiwala ng mga tao sa kanya, at ang tingin ng marami kay Damian ngayon ay child abuser. Ang pinakamasama ang loob ay si Camille, na naglabas sa kanya ng galit dahil sa pagsira sa tiwala nito. Pagkatapos nito, si Emilia ay labis na nakaramdam ng konsensya kaya't bumalik siya sa dating pagkalulong sa masamang bisyo. Kinagabihan, binisita siya ni Damian para alamin kung bakit niya yun ginawa. Hindi nagatubiling isiniwalat ni Emilia ang katotohanan, sinabing binantaan siya ni Haro. Ang paghahayag na ito ay ikinalungkot din niya ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok ang ama ni Emilia at itinaboy siya sa galit. Pagkatapos, pinuntahan ni Damian si Frogface, na kasalukuyang naka-admit sa ospital. Sinubukan niyang hikayatin si Frogface na tulungan siyang ilantad ang mga nagbebenta ng ilegal na gamot, binanggit din ni Damian na hindi na siya tatanggapin ng mga gangster. Si Frogface, na nakaramdam na pinagtaksilan ng gang, ay nagsiwalat na ang ilegal na gamot ay hindi ipinupuslit sa paaralan ngunit sa halip ay ginagawa ito sa loob mismo. Kasunod nito, pumunta si Damian kay Agatha upang sabihin ang mga natuklasan, ngunit ayaw siyang pakinggan nito. Bilang resulta, lumayo siya ngunit bago yun ay palihim niyang ninakaw ang kopya ng mga susi ng paaralan. Sa hating gabi, pumasok si Damian sa paaralan at pumunta sa chemistry lab, habang nagtatago mula sa mga nagpapatrulyang security guard. Pagdating doon, natuklasan niya ang konkretong ebidensya na nagpapatunay na doon mismo ginagawa ang mga ilegal na gamot. Bigla siyang nakarinig ng papalapit na mga yabag, na nagtulak sa kanya na magtago sa likod ng tangke. Pagkatapos ay nakita niya ang propesor ng chemistry, si Stephen, na pumasok sa silid, nangangahulugan na siya ang nangangasiwa sa proseso ng paggawa ng ilegal na gamot. Nang makalabas si Stephen, sinundan siya ni Damian at nasaksihan ang pagkarga ng mga security guard sa delivery van. Kumuha siya ng ilang mga larawan bago sinundan ang van, at sa kalaunan ay nakarating sa lihim na bodega. Doon, nakita siya ng ilang gwardya, kaya nakipaglaban siya at tinalo sila gamit ang kanilang mga armas. Sumunod na araw, ipinakita ni Damian ang larawan kina Lizek at Agatha, na nananatiling hindi kumbinsido dahil sa hindi malinaw na kuha ng mga litrato. Gayunpaman, ipinatawag ng punong guro sina Stephen at Chmielewski upang kumpirmahin ito. Nagdahilan si Stephen na nagtatrabaho siya ng late para sa eksperimento sa klase at tinulungan siya ng security team sa paglilinis. Nang marinig ito, pinawalang saysay ng punong guro ang pahayag ni Damian at itinuring na ito ay hindi pagkakaunawaan. Samantala, bumisita si Agatha sa bahay ni Emilia para malaman ang tunay na katotohanan, alam niyang may mali. Ang teenager, na binalot ng konsensya, sa huli ay ipinagtapat ang lahat. Samantala, sinuri ni Damian ang footage ng security camera ng paaralan at napagtanto niyang lahat ay binago. Nagsimula siyang mawalan ng pag-asa dahil pakiramdam niya ay nabigo siya sa kanyang misyon. Ilang sandali pa, binisita siya ni Agatha,
at humingi ito ng tawad dahil sa hindi niya pagtitiwala kay Damian kanina. Sa sandaling ito, ikinwento ni Damian ang lahat ng tungkol sa kanyang sarili, kabilang ang nakaraang trabaho at ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Nang maunawaan ang kanyang pananaw, nagpasya si Agatha na tulungan siya at nagbahagi rin sila ng romantikong halik. Pagkatapos ay kinumpronta nila si Stephen, inutusang ibunyag ang lahat ng nalalaman niya. Ngunit bago siya makapagbunyag ng anuman, dumating si Chmielewski sakay ng motorsiklo at binaril ang guro na ikinamatay nito. Kinabukasan, inutusan ng punong guro si Agatha na linisin ang locker ni Simon, habang pinuntahan nito si Emilia, na nandoon para umamin. Sa locker, nakita ni Agatha ang nakatagong notebook na naglalaman ng mapa na tumuturo sa eksaktong lokasyon ng mga ilegal na gamot sa loob ng lihim na bodega. Nang maglaon, bumalik sa dojo ang mga estudyante ni Damian at muling nakipagkita sa kanya pagkatapos malaman ang katotohanan mula kay Emilia. Gayunpaman, naantala ang kanilang masayang pagsasama-sama nang makatanggap si Damian ng tawag mula kay Agatha, na ipinapaalam sa kanya ang tungkol sa pag-atake kay Emilia na humantong sa kanya sa pagkakoma. Pagdating sa ospital, ipinakita niya kay Damian ang notebook ni Simon at nagpasya ang dalawa na imbestigahan ang bodega. Lingid sa kaalaman nila, nakamasid pa rin si Chmielewski sa mga kilos nila. Pagdating sa nabanggit na lokasyon, nadiskubre nila ang nakaimbak na iligal na gamot na nakahanda na para sa pagbebenta. Hindi nagtagal, napaligiran sila ni Chmielewski, mga kasama nito, at pati na rin si Lizek, na sa wakas ay nabunyag bilang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Nabigla, nagtanong si Agatha tungkol sa dahilan kung bakit niya ito ginagawa, kung saan ipinaliwanag ng punong guro na sumuko na siya sa kasalukuyang henerasyon ng mga mag-aaral na hindi pinahahalagahan ang edukasyon, kaya naman ibinibigay niya ang gusto nila. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tauhan na tapusin ang dalawa. Ngunit bago iyon, dumating si Camille kasama ang mga kaklase para tulungan ang kanilang guro sa pagtalo sa mga kontrabida. Naganap ang labanan sa pagitan ng dalawang partido, nilabanan ng mga estudyante si Haro at ang iba pang alipores nito, habang si Damian ay hinarap si Chmielewski. Bilang propesyonal na manlalaban, nagtagumpay si Damian laban kay Chmielewski at kalaunan ay napatay ito. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang lumabas para hanapin si Agatha at natagpuan siya na hawak ni Lizek. Binihag siya ng punong guro habang may nakatutok na baril, nagbabantang papatayin siya, ngunit inatake pa rin siya ni Damian. Hindi siya nagsayang ng oras upang ibagsak siya sa lupa. Sa paniniwalang wala ng banta, ibinaling ni Damian ang atensyon niya kay Agatha, ngunit napatunayang mali siya. Bumangon si Lizek, kinuha ang isa pang baril sa medyas nito, at binaril si Damian sa balikat. Ngunit bago siya makapagpaputok muli, si Camille ay dumating sakay ng truck at ibinuhos kay Lizek ang container na naglalaman ng mga laruan, na nagpatumba sa kanya at sa wakas ay nakapaghiganti para sa kanyang ama. Kasunod nito, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at inaresto ang tunay na mga salarin, at sa wakas ay nalinis ang pangalan ni Simon mula sa maling akusasyon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.